So yan, good day. So ito po yung ating review again. Ang atin naman pong i-review dito ay tungkol sa limiting and excess reactant at saka percent yield. So bale ito po, meron din po pala ditong napasamang about sa stoichiometry. Okay? So this is limiting. So bale may stoichiom po tayo dito So ayusin ko lang. So now let's talk about the problem. Okay, bali ang nasa exam nyo mga problem. Then you're going to solve. So first and foremost, lagi nyo tatandaan pag mga problem ng stoichiometry or limiting man yan or excess reactant or percent yield topic ay ang lagi nyo hanapin ay yung recipe. So what is the recipe of a chemist or chemical reaction dito sa chem? So our recipe here is the balanced chemical equation. So ito po yung ating pinakang recipe. Yan po yung pinakamahalaga. Then next is yung given. Focus na lang po tayo sa given. Kung pang mabilisan na approach ang gagawin nyo ay magpo-focus po tayo sa given, then dun sa recipe. Pero pagka gusto niyo namang namnamin yung sinasabing konsepto ng problem, pwede naman basahin yung maiging problem. Pero this is the technique. Focus lang po tayo sa given, then yung recipe. Okay? So here, we can see that the balanced chemical equations has being shown. So hindi niyo na kailangan i-create. So usually naman yung nilagay ko sa ating exam ay meron ng given balance equation. Okay? So now, guhitan mo agad yung given or bilugan. So, ang una is 6 grams of urea. Okay? 6 grams of urea ang binigay na data. Then, hinhydrolyze daw completely. What mass of ammonia is formed? So, second, yung tanong. Ang tinatanong naman ay mass of ammonia. Okay? Doon sa ating problem, since tinuro naman sa inyo yung naming at saka yung pagsulat ng formula, itong ammonia, tinutukoy po niyan, yan yung NH3. Bale, bilugan yun din sa ating sa ating reaction kasi gagamitin yun sa pag-compute. Then, yung urea natin ay this one. This one is the urea. Okay? Sabi, urea is hydrolyzed. Sino po ba yung may katabing water? Di syempre, yung chemical equation, yung chemical formula na yun, may katabing water na hinhydrolyze daw, ito na yung urea. Okay? So, kompleto na po. So, ngayon, ang una nyo laging isusulat pag magsasolve kayo ng mga ganito problem ay yung given. So, ang given natin ay 6.00 grams of urea. So, lagay ko na lang na urea. Tapos, ang tinatanong, what mass of ammonia daw ang mapoform? So, bale, lipat ko lang dito. Sabi. Yan. So, ang una nyo muna gagawin, since gram siya ng urea, ay i-convert nyo muna siya sa mole ng urea. Okay? Paano nyo siya mako-convert sa mole ng urea? Itong 6 gram ito, how many mole siya ng urea? So, kung makikita nyo, meron binigay na molar mass, yung grams per mole. So, may mole ditong nabanggit. Ibig sabihin, pwede natin itong gamitin para ma-convert nyo itong grams na ito into mole. So, i-multiply nyo muna yan sa molar mass ni urea. Then, kung grams ng urea nasa taas, grams ng urea ang nasa baba. Tapos, mole ng urea sa taas. Okay? So, ang 1 mole ng urea, based dun sa kanyang molar mass, ay equal sa 60.06 grams. As shown here. 60.06 grams. Yan, okay. So, gagawin ko muna, kakancelin ko yung grams sa taas, baba. Kung mapapansin nyo, ang natira sa atin ay yung mole of urea. So, now, go ahead naman at i-convert naman natin yung mole ng urea sa mole ng ating hinahanap. Sa mole ng ammonia. Kailangan nyo kasi yung ammonia, gawin nyo muna, itong mole ng urea, convert mo siya sa mole ng ammonia. At ang gagamitin nyo na dito sa gitna ay yung ating stoichiometric ratio, which is yung 1:2. Kaya ako binilugan kasi sila lang yung involved sa computation. So, bale, i-move ko muna tong option na to.
Bali, ang technique sa mga ganitong ano, talagang isosolve nyo muna. Para pag na lumabas yung tamang sagot, kung ano man yung malapit or ano man yung eksaktong nakuha nyo, yun yung pipiliin yung tamang sagot. Ganun yung ano dito, dapat masolve mo talaga yung problem. Okay? So, kung mole ng urea ang nasa taas, mole ng urea uli ang nasa baba. Ganun lang po format lagi. Titingnan nyo lagi yung nasa taas. So, tapos sa taas naman yung ating hahanapin, which is yung ammonia. So, kung mapapansin nyo, every 2 mole of ammonia ang mapuproduce ng 1 mole of ano. So, yun yung ilalagay nyo dito. So, bale, burahin ko na lang itong mole na to. Ang ilalagay nyo na lang dyan ay yung number na nakikita nyo. 1, 2. Okay, saan po nakuha yung 1? Ito po yun. Tapos itong 2, yan. Okay, next. Pag kinancel nyo yung mole ng urea, matitira sa inyo mole ng ammonia. Ngayon, pag mole na ng ammonia, pwede nyo na siyang i-convert sa molar mass ng ammonia para makuha nyo yung grams. Okay? So, nagbigay po ba ng molar mass ng ammonia ang problem? So, yes, nagbigay po. Ang molar mass po binigay niya ay 17.03. So, go ahead. Kung mole itong nasa taas, kita nyo, mole. Dito nyo po ilalagay ang mole ng ammonia. Tapos dito sa taas yung grams ng ammonia, which is 17.03 grams of ammonia. Okay? So, lagay po natin ammonia. So, 1 mole. So, kung mapapansin nyo, mole sa taas at mole sa baba, kakanselin po natin. Then, matitira sa atin ay itong grams ng ammonia. So, go ahead at computein po natin yung lalabas dito. Una po muna, kukunin nyo yung lahat ng nasa numerator. So, 6 times 1 times 2 times 17.03. So, computing ko lang ha. Times 17.03. So, ang lumabas sa numerator ay 204.36. Tapos sa baba, since wala naman tayong i-multiply dito sa 60.06 na ibang number, kundi 1 lang, kokopyahin na lang po natin siya sa baba. So, i-divide lang po natin sa 60.06. Ito po ay grams of ammonia. So, yan. Equal. So, divide natin sa 60.06. So, our answer is 3.40. So, our answer is 3.40 grams NH3. Now, pag nakuha nyo na yung sagot, hanapin nyo lang sa option kung alin dyan yung 3.40. So, lumabas na letter B po yung tamang sagot. Okay? So, yan po yung unang problem. So, I think this one is mass to mass. This one is stoichiometry na mass to mass calculation. Okay. So, next problem. So, this one again is stoichiometry uli. Parang uli siya, mass to mass. So, kasi pag mass to mass, halata mo yan, grams ang ating given. Tapos, ang tinatanong, how many grams? So, mass, ang ating given data, mass din yung ating hahanapin. That is mass to mass ulit, itong number 2. So, how can we solve that? So, syempre, uunahin nyo laging tingnan dyan, first priority, kahit hindi nyo na masyado basahin, ay yung recipe. Okay? Sabi sa recipe, for every 1 mole of hemoglobin, nagbabind ang 1 mole ng oxygen para makakreate nitong product na kung saan nakabind yung oxygen. Kasi yung hemoglobin, binabind niya talaga yung oxygen para i-deliver sa different parts of your body. Okay? So, now, start po lagi tayo sa given. Ang given po natin dito, 9.65 grams of hemoglobin. Okay? Tapos, ang tinatanong naman, tinatarget, how many grams of O2. So, ang involved po natin dito sa ating is itong HB at saka O2. Okay? So, 1:1 ratio lang naman, kaya wala na tayo masyadong problema dyan sa stoichiometric ratio. Now, una nyong isusulat again, given. So, 9.65. We start with this given lagi. Kung ano yun, tama ito. Dito tayo nag-start sa 6.00. Ayun, 6.00. So, dito naman ay 9.65. Okay? Grams of hemoglobin.
So, times, now, itong grams of hemoglobin na yan, isid ko lang ulit ay i-convert nyo uli sa, sa mole of hemoglobin. So, paano nga uli? I-multiply uli natin sa kanyang molar mass. May binigay po bang molar mass ng hemoglobin? Yes. This one, molar mass is equal to 64,500 grams per mole. So, automatic yan tayo. Grams agad ang nasa baba ng HB. Tapos ilan daw? 64,500 grams. So, ganun lang naman. Huwag kayo masyadong ma-pressure dyan sa malalaking number. Basta masunod nyo lang yung format. So, kakansilin natin uli yung grams. Taas at baba. So, mole of hemoglobin tayo. Now, para malipat naman sa mole of oxygen, ay yung recipe naman. So, kung mapapansin nyo, maglalagay na lang 1:1 kasi makakaisa nyo, equal lang yung ratio. For every 1 mole of hemoglobin, may 1 mole ng oxygen nagbabind. So, lagay na lang natin sa baba ang kapares ng nasa taas, HB din, tapos sa taas ang O2. So, ngayon, kakansilin natin ang HB, mole ng HB, at matitira natin ay mole ng O2. Para naman makuha natin yung grams ng O2, i-multiply naman natin sa kanyang molar mass. May binigay po bang molar mass ang ating problem? Yes, yan po. M is equal to 32.00 grams per mole. Parang tinimes to nyo lang yung 16 grams ng oxygen sa periodic table. So, 32. So, saan po natin ilalagay ng mole? Since napapansin nyo nasa taas uli, mole ng oxygen. Dito sa baba ang mole para makancel natin yung mole ng oxygen. Okay, 1 mole of oxygen is how many? 32.0 grams of oxygen. Okay, now ngayon, kakancelin natin yung mole. Kung mapapansin nyo, natira lang uli sa ating calculation, sa cancellation natin ay grams ng oxygen. So, dito na po tayo titigil. Then, perform nyo uli. So, i-multiply nyo lang ulit itong nasa taas lahat. Tapos, i-divide nyo sa nasa baba. So, 9.65 times 32.0 is equals to 308.8 grams of oxygen divided by, kung sa baba naman po wala tayong nakikitang nakaka-apekto sa value nito yung 64,500 grams ng hemoglobin kasi 1. So, kukopyahin nyo na lang po. Bali, wala na pala yung HB dahil canceled na nga pala. So, 64,500. Wala na rin po yung grams kasi kinancel na rin natin dito. Okay, natira lang talaga yung grams of oxygen sa taas. Okay, so yan, go ahead. Divide lang po natin yung 308.8 grams divided by 64,500. Okay, so our final answer is 4.78. 4.78. Bale, may kasun pa siyang 7.5, 9, 6,899 times 10 raised to negative 3. So, kung mapapansin nyo, pag ni-round up natin, ay siya ay 4.8 times 10 raised to negative 3. Okay? Pag kinonvert natin, since mapapansin nyo, so bali, lagyan ko lang ng highlight of binary answer. So, final answer natin, 4.8 times 10 raised to negative 3. So, I will erase this calculation para makita natin yung ating kasi masyado na siyang nakahara. So, this is ang ating nakuhang sagot. Mapapansin nyo, naka-decimal form ang ating mga pamimilian. So, bali, pag kinonvert natin to sa decimal form, ang equivalent ay 0.048 grams. 1, 2, 3. Okay, so that is letter A. Yung kaparehas po nito ay letter A. 0.0048 grams. Okay? So, just like what we do here, what we done here, ganyan lang din po yung ginawa sa baba. Okay? Pag mass to mass. Okay? This one is mass to mass again. Okay? So, I hope nagkameron kayo ng kaunting idea sa ating magiging type ng
mga problem bukas sa inyong midterm examination pagdating sa stoichiometry. Bale, ito, isusunod ko pa itong tatlo. Puputulin ko na lang muna dito yung video. That's all for this video and God bless.